Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Philippines Trending News. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Philippines Trending News, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Okay guys, simulan na natin. Let's go! Okay, sa issue naman po ng insurgency, naku, mainit po sa tenga yung mga red tagging. Ano po plano nyo rito, Professor? Tapos na yung negotiation, Arnold. Opo. So let's really just work on the ground. And because these things have been happening actually, Arnold, for a long time, hindi nga lang nadyadyaryo hindi sexing balita. Hindi nga lang nadyadyaryo hindi sexing balita. But yes, the local peace councils work. And paying attention to the roots of insurgency and rooting them out, is really the way to go. So, pag success kasi, Arnold, i-continue mo lang siya. Kahit sino man nag-umpisa niyan, di ba? Normally, Arnold, kasi when people talk about security, you're talking about, relations with China, US, Russia, India, di ba? Mga Quad and AUKUS. Pero talaga, kanina dun sa news mo, di ba, yung taas-taas sa mga bilihin, parang yung, magiging 100 na per liter yung diesel, di ba? Ang sakit na, These are the security issues, Arnold. Yung malapit sa ating pamumuhay bilang tao, no? Because national security is human security, food security, energy security. Mantakin mo kung hindi mo na kayang magbili ng gasolina. Ano kaya itong video na ito ngayon kung mapapanood mga kaibigan, Sa sa kotse mo o sa sasakyan mo. Sa balita kaya talaga to? Tapos madidiskanso ka din dahil sobra ng taas ng pamasahe. Hindi ba affect yung economic life ng nation? That is a threat to national security, no? Ito na nga po yung ating pag-usapan. Nakakatiyak ang kalayaan sa pagpasok ng administrasyon ni President-elect Bongbong Marcos Jr. Ito po yung kanyang siniguro sa araw ng kalayaan na ginunita kahapon Sunday nga po dito sa Pilipinas. Pakinggan po natin ang ilan sa bahagi ng kanyang naging pahayag, opisyal na pahayag para sa sambayan ng Pilipino. Halaga po yan. Nagpalaya sa atin mula sa pananakop ay siya rin mga katangiang nagpapalaya sa atin mula sa hinaharap nating pagsubok. Uunahin ko na dyan ang kalayaan mula sa dinalang kahirapan nitong pandemya. Ang kapakanan ng ating mga manggagawa, ang ating mga maliliit na negosyo, ang iba't iba pang mga sektor na hanggang ngayon ay hindi pa nakabalik sa normal. Yan ang mga patuloy pa naming tinatalakay kasama ng lahat ng pinakamagagaling na eksperto na ating makausap. Bukod sa kanila, kasama rin aalalay tungo sa ating paglaya ay ang iba't ibang bansang naghayag ng kanilang pagnanais na makatulong sa atin. Itong linggo na ito ay binisita tayo ng ating mga kaibigan mula sa Asia, ang ating mga karating bansa dito sa Southeast Asia. Mahalaga ang naging ugnayan binubuo ng grupo na ito para maprotektahan ang ating kapayapaan at katahimikan sa rehiyon at ang kalakalan o trade at iba pang mga interes na makakabuti sa ating bansa. Pangalawa ay ang kalayaan mula sa makaluma, mapaghusga at mapanirang pag-iisip na siyang nagdadala ng galit at pagkamuhi sa kapwa at patuloy na pinagwawatak-watak ang ating lipunan. Cancel culture man ito, discrimination, mga violenteng hate crime, lahat yan ay hindi na katanggap-tanggap sa ating makabagong panahon. Lahat yan ay nakakasakit sa ating lipunan at nakakapagbagal ng ating pagbangon at pag-unlad. Sana ay huwag tayo magpasakop sa ganitong pag-iisip. Paluwigin ang ating pagrespeto, pagtanggap at pag-unawa sa isa't isa. Ayan, So, ganda na sinabi. Pati mga sundalo, pinapakita kung paano ang pagkakaisa. Sa mananakop mula sa epekto ng pandemya o kaya'y mula sa pagkawatak-watak. Ang mga katangiang kailangan upang makabangon at maging matagumpay. Kaya mga kaibigan, hina lang kasi ng audio, ay likas na sa ating dugo. Talino, galing, kagitingan at higit sa lahat ang pagmamahal sa ating sariling Pilipinas. Ang siyang pundasyon ng ating kalayaan mula noon hanggang ngayon. Napakasarap maging malaya, napakasarap maging Pilipino. Ligayang araw ng kalayaan, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay po kayong lahat. Ayan, ang ganda po ng message ni President-elect Bongbong Marcos Jr. Ipinarinig ko sa inyo yan para sa kanya mismo nyo nalaman ang
ang kanyang paniniyak para sa ating kalayaan. At alam nyo, ilang araw na lang, siya na po mismo ang ating magiging Pangulo na magsisimula ng June 30. Sa madaling salita mga kaibigan, matagal na itong video na to. Medyo pagpasyensya nyo na mga kaibigan ano, kung may mga old time na re-react, ganun. Kaya't mahalaga yan ang paliwanag niya yan. Ang importante dito mga kaibigan, nalalaman natin kung ano man ang nangyari noon at hanggang ngayon. At ating pangahawakan ito at magiging matagumpay po ito kung ating susuportahan at tutulungan ang maraming mga gawain para sa ating bansa. Yung mga naipangako niya dapat gawin at ang karapatan ng bawat Pilipino, kalayaan ng bawat Pilipino ay mahalaga yan sa isang bansang katulad natin na alam naman natin na until now ay may mga pagsubok at saka underdeveloped pa. Kaya magtiwala tayo kung sa kanya mismo nanggaling ang pananalitang yan, ang sinabing yan at yung napakagandang mensaheng yan ay atin hong panghahawakan ito. Alam ko may mga sektor na tumataas ang kilay, ayaw maniwala, pero tayo magagawa, kakaunti yun. Mas marami ang mga Marcos followers, supporters, loyalists dito at sa abroad na umaasa rin akong yan ay magpapakita ng suporta sa kabuuan ng ating demokrasya sa ilalim po ng papasok na administrasyon ni President-elect Bongbong Marcos Jr. at Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Maganda ho yung kanilang simula noon at ngayon at magpapatuloy yan. Pero siyempre, ang pagtatagumpay niyan ay mula sa suporta ng nating lahat ng mga Pilipino. Ang mga department secretary, gagawin din niya ang lahat para sa atin. Okay? Huwag kayong matakot. Hindi na mauulit po ang mga malalaging o mga sinasabi niyong mga paglabag sa karapatang pantao o anuman. Kung anuman po inyong nabalitang anong araw, yan ho'y paniniyak na hindi na mauulit dahil sa ilalim po din ng ating saligang batas, 1987 Constitution, meron tayong protection dyan. Okay? At kung yung mga gunita, nung mga nakaraang video, binanggit ko na rin dahil si United Nations Ambassador Gonzales nagpunta ng Manila at yan ang kanyang isa sa mga tiniyak. At sinabi niya kay President-elect Bongbong Marcos na yun ang gusto ng United Nations na sinabi naman ni President Marcos na yan ay hindi magiging problema sa ilalim ng kanyang administration. Irerespeto ang karapatang pantao, ang karapatan ng mga Pilipino ay mananatili. At yan ay sa ilalim nga ng demokrasya at sa ilalim ng ating kalayaan. Malawak po kasi ang definition ng kalayaan. Ang kalayaan po ay lahat dapat nating maramdaman. Pero, reminders lang ho, ang kalayaan, demokrasya, may mga limitasyon din sa atin. Kasi meron tayong mga batas. Hindi ko mo tayo'y malaya, may kalayaan, lahat na lang gagawin natin kahit labag sa batas. Aba, ibang issue yan. Pagka ho ang batas ay nasasagasaan na, ibang usapin yan, meron na tayong pananagutan. Kalayaan din ng gobyerno, habulin kayo kung lumalabag sa batas. Okay? Hindi pwedeng ang may karapatan lang ay taong bayan o yung mga umaabuso, hindi pwede. Okay, palaala natin yan. Ang gobyerno may karapatan at obligasyong ipatupad ang batas. Dahil ang batas pag ipinatupad, proteksyon yan sa nakakaraming Pilipino. At yung iilan na maaaring umabuso sa ating mga batas, ayun po yung mananagot. Pero hindi ibig sabihin yan, sisikilin ang kailang kalayaan at karapatan, hindi. Papangaralan lang sila, pananagutin sa batas. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.